Hello guys, welcome back to my channel. Nandito naman po ang inyong Sister Yal upang mag-share sa inyo ng isang video. Nagkaroon po kami ng Women's Fellowship at ako po yung naatasan sa icebreaker. So ako po yung magpapalaro. And then 2 games lang po yung aming papalaro. Ang naisip ko, unang laro ay yung pabilisan. Bawat babanggitin kong kulay, doon sila mismo pupunta sa kulay na babanggitin ko. At pabilisan ito. At hindi namin naisip na hindi isali ang mga senior. Kasama sila sa mga manglalaro. Hindi namin naisip na hindi sila isama dahil gusto rin ng mga matatanda na sumali dahil nag-i-enjoy din sila. So, may mga bagay na sakuna na hindi natin inaasahan. At yun nga ay nakuhanan ng aking camera. Kuhang-kuha sa camera kung paano bumagsak si nanay sa sahig. At awang-awa nga kami kay nanay dahil talagang narinig namin yung pagkaumpog ng kanyang ulo. So, nag-alala pa kayo para kay nanay pero syempre, una sa lahat ay nanalangin kayo para sa kanya upang walang anumang damage na nangyari sa kanya. So, ayan, nag-uumpisa na po kami ng aming laro. So, nagpasample ako. At yung ginamit kong pagpipilian nilang kulay ay yung plastic na baso na may kulay. Yung kulay blue, green, at pink. Pero, ang kulay na binabanggit ko ay Tagalog. Asul, berde, at rosas. So, ayan nga po, talaga nag-enjoy naman po kami lahat. Kaso, ang problema dito, kaya natumba si nanay dahil kumakapit siya sa isa naming sis, yung nasa unahan, yung nakadilaw. Bawat hakbang ni sis, doon sumasabay din siya. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit si nanay ay bumagsak sa sahig. Siyempre, iba yung liksi ni aking kapatid ni sis. Mas mabilis siya kumpara kay nanay. Kaya kung baga si nanay naiiwan. So, yun nga, panoorin nyo na lang po sa video kung paano si nanay natumba. Ayan, nagsisimula ang bawat isa. May isang matandaan na buti na si nanay hindi rin natumba dyan. Ayan. Siya yung unang kauna-unahang natanggal sa laro. So, ayan. Lapit na natin makikita. Ayun. Ganon si nanay na bagsak. Talagang biglaan yung kanyang pagkabagsak. So, ulitin natin guys kung paano si nanay bumagsak. Para makita natin ano ba yung dahilan kung bakit bumagsak si nanay. Nakabitiw siya dun sa aming kapatid. Ayan, nakabitaw siya. Siyempre, maliksi si Maribik. Mas mabilis kaysa sa kanya. Nakakabit siya kay Maribik. Ayun, nakabitaw siya. Kaya, natumba siya. Ayan, grabe talaga. Lahat kami kinabahan kay nanay. Kuhang-kuha kasi yung pagbagsak niya sa camera. Kami na bigla sa pangyayari. Kinabahan din kami kay nanay kasi talagang narinig namin ang pagbagsak niya. So, dali-dali namin siyang inasikaso kung ano ba yung masakit sa kanya, ano yung nararamdaman niya, nahihilo ba siya, o ano. Ginawa namin yung first aid na dapat gawin para sa kanya. Yan nga po, guys, hindi ko na sila sinali. Sabi ko sa mga senyor, panalo ka na. Panalo na kayo. Sabi ko, panalo ka na nanay. Panalo na kayo. Huwag nasasali yung mga senior, sabi kong ganun. Kasi delikado, hindi tama itong laro para sa kanila. Kasi nga mapabilisan nga ito ng kilos para makarating dun sa bagay na sinasabi ko. So sabi kong ganun sa mga senior, huwag na kayong sasali. Kasi talagang kinabahan kami para kay nanay. Yan, lahat kami nag-alala sa kanya. Ayan, ay tanong ko rin kay nanay kung bakit siya bumagsak. So, hindi nga kami nagkamali na nakabitaw siya sa aming kapatid.
kaya siya bumagsak. Sabi ko na rin na sa mga senior na wag nang hahawak sa katabi nila kasi delikado para sa kanila. Bago nagsimula ang laro, binilin ko na sa kanila na wag silang kakapit sa mga kasama nila kasi hindi makakatulong yun, lalo na kapag mabagal ka. Siguro iniisip nila na para mabilis sila makakilos, kakapit sila sa mas mabilis. Mali yun kasi may posibilidad na may iwan siya. Yun nga, yung dahilan ng pagkabagsak ni nanay dahil sa pagkapit niya sa isa naming kapatid. So ayan, so pinaliwanag ko na sa kanila kung bakit sila hindi kailangan kumapit sa isa't isa. At yun, nagsimula na kami ng laro. Ayan, nagpalaro na ako. So magagaling sila, wala talagang natalo. Kaya sabi ko dyan, sige, ayan, na out si nanay. May na out din. Tapos may mga natira. Pero marami pa rin natira. Pero lahat sila magagaling. Kaya ang sabi ko, panalo na kayong lahat. Kasi kung tatapusin natin to, malamang walang matatalo kasi halos magagaling sila. So yun, dalawa na yung natanggal. Magagaling talaga yung mga naiwan. So para hindi kami maubusan ng oras, ayun, tatlo pala yung natanggal, guys. So para hindi kami maubusan ng oras, sabi kong ganun, sige, panalo na kayong lahat kasi magagaling kayo. Kasi meron pa kaming isang games At pag pinahaba pa namin to, kulang pa ng oras. Ayan, namigay na ako sa lahat ng mga nanalo. Siyempre, kahit talo, nagbigay din ako sa mga natalo na nakakuha rin sila ng premyo kasi nag-effort din sila. So, masaya naman po sila sa simpleng bagay, sa simpleng regalo na ibinigay ko. Ayan nga po, guys, pinamahagi ko na yung mga regalo ko sa mga nanalo at sa mga natalo. Kaya walang uuwing luhaan. So ayan, namigay na ako. Sabi ko, kung ano lang yung madakot ko, yun yung bibigay ko sa kanila. Parang wala nang pili-pili. So ayan nga po, guys, tuloy-tuloy yung aming pagse-celebrate ng aming Women's Fellowship. Pagkatapos namin mag-worship at mag-share ng Word of God, ay tinuloy na namin po yung pangalawang laro. Yun ay yung talas ng isipan. Kaya pwedeng sumali ang lahat. Kahit senior pwedeng sumali kasi wala naman itong pabilisan ng katawan, kundi pabilisan ng utak. At maganda itong laro na to kasi mahasa yung kanilang isipan dahil meron kami ditong spelling. I-spelling nila yung bawat sagot nila at kapag mali, yung pagsagot ay mapupunta sa kabilang side. Aming palaro na ito ay kinuha namin sa Bible. So, ang isasagot nila ay nanggagaling sa Bible. Ito ay pamagat ng Bible, kung anong halimbawa, letter J. So magbibigay sila ng title na nagsisimula sa J, halimbawa Jacob. At kapag nasagot nila yung Jacob, i-spelling nila yung Jacob. At pag mali ang spelling nila, ang pag-i-spell ay mapupunta sa kalaban. At kapag nasagot ng kalaban yung tamang spelling, ang panalo ay mapupunta sa kalaban. Kailangan, bago sila sumagot, alam nila yung spelling nito. Dahil kapag mali, mapupunta yung tanong sa kabilang side. Guys, pinapaliwanag ko sa kanila
kung ano yung dapat nilang gawin. At panoorin nyo to guys kasi magandang pag-games to. Kapag nagkaroon kayo ng palaro sa inyong church, hindi na kayo mahihirapan. Pwede nyo itong gayahin, itong larong to. At napakaganda ng larong to kasi mahasa na isipan mo. Magkakaroon ka pa ng kaalaman sa Bible. At dito mo malalaman kung talagang nag-aaral ba talaga ng salita ang ating mga kapatid. Kung meron ba talaga silang natutunan at kung meron silang alam. Maganda to guys kasi para sa akin magandang palaro ito kasi hindi physical yung gagana dito kundi ang inyong utak. Walang physikalan. So yan guys, panoorin nyo hanggang dulo, baka meron kayong makuha na pwede nyong ibahagi sa inyong kapatiran. So masaya naman natapos ang aming Women's Fellowship. Makikita nyo sa dulong ng video nito na nagkaroon kami ng salo-salo. So yun lang po guys, hanggang dito na lang yung voice over ko. Sana i-continuous po ninyo yung panonood ng aking video. Bye po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.